Okay, so hello guys. So ito yung mga updated videos para sa ating force system in space. Okay, so hindi na tayo nagdagdag ng mga discussion sa introduction ng force system in space kasi way back 2019 I think na-deliver naman namin ng maayos yung discussion sa introduction ng concurrent or the resultant of concurrent force system in space. Okay, so ngayon, solve natin itong another problem na ginawa namin at prepare namin para sa inyo lahat. So this is our problem number 4 under sa resultant of concurrent force system in space. Determine the magnitude and direction of the resultant from the given forces in space. Okay, so before that, kailangan nyo muna maunawaan yung ating 3 axis, okay? So yung ating Z, X, and Y axis. Okay? And based from our previous example, okay, so meron na tayong example ng 2019 pa na 3. Okay, 3 examples. Okay, so itong itong axis na to, lahat naman dito, ang tawag dyan ay forward. Okay, then lahat naman ang tawag dito is backward. Okay? Then ito yung positive. Then ito naman yung negative. Then sa z-axis, yung positive natin dyan is yung upward. Okay? Then, yung ating negative is downward. Then, para naman sa axis na to, okay, sa ating y-axis, okay, lahat ng andito sa side na to, which is right, okay, sila yung positive. Then, lahat ng nasa left side ng ating y-axis is sila yung mga negative. Okay? Pero kung tutusin, okay lang naman sila mapagbabali-baliktad as long as consistent kayo sa sign convention. Okay? Kung naaalala ninyo sa ating chapter 2, okay, yung diniscuss natin doon yung 'di ba? Yung moment of a force, 'di ba diniscuss namin doon na kahit ano pa yung gamitin yung sign convention sa moment or sa mga forces, parehas lamang yung magiging sagot. Okay? As long as consistent kayo. Okay? For example, nung 2D, okay, sa 2D, pwede nyo pagbaliktad rin yan. Okay? So, sa amin kasi, ang upward is positive, then, ang downward is negative. Pwede nyo pagbaliktad rin yan. Yung upward nyo, pwede nyo gawing negative, then, ang downward nyo, pwedeng maging positive. So, dito, lahat ng backward, pwede nyo gawing positive yan. Then, ito naman, forward, gawin yung negative. Okay lang din yan. Okay? As long as consistent lang kayo. Anyway, dun pa rin tayo sa ginagamit natin dito, yung sa Engineering Mechanics by Ferdinand L. Singer. Okay, so ito yung mga sign convention nila. Okay, so ang pinapasolve dito is yung resultant daw from the given forces. So we only have two forces in space. Yung 525 Newton and 450 Newton. So observe niyo, yung ating F1 is nasa Z and Y plane, di ba? So ibig sabihin yung kanyang forces is ito lang, o yung components ng ating F1 is para lang sa Z at para lang sa Y. And obvious na yung ating F1 is directed downward to the right. Then yung ating namang F25 is directed what? Okay, upward. Okay, ayan. Then yung kanya namang x-axis is naka-forward, hindi ba? So, forward. Ayan. Then yung kanyang y component, sorry, hindi pala axis. X component to, then ito namang ating y component para sa F2 is andito sa negative, so left. Yan. Then ang given sa F1 is slope. Okay? And ang given naman sa F2 is yung mga angle. Okay? So kung babalikan natin yung yung ating equation, hindi ba pwede tayong ratio and proportion sa ating mga forces, hindi ba? So gamit yung slope, okay, or yung coordinates sa 3D. So, kung by coordinates, F over D is equivalent to Fx over X and also equals to Fy over Y and also equals to Fz over Z. So, yes, nagkaroon rin kami ng additional, diba, discussion na kung saan sinabi namin sa 2D, okay? Ayan. Balikan lang natin para at least magtuloy-tuloy tayo sa discussion. At hindi tayo nalilito. Okay? Di ba ito yung ating force?
Then, let's say this is x, this is y, then this is d. Okay? Kung ano yung relationship ng ating f doon sa resultant, ganun din dapat ang magiging relationship ng kanyang components para sa slope. Since yung ating f dito is parallel to d, okay, ibig sabihin, ang kapartner ni x is yung kanyang x components, okay, yung fx. Then, ang kapartner ni y is yung kanyang y component. Kasi yung ating fy is parallel to y. And yung ating fx is parallel din sa x. Diba ganun yung pinag-usapan natin nun? Okay? And ito naman, kung ang ating f is perpendicular. Okay? Yan. Ito yung ating f. Then, perpendicular siya sa ating hypotenuse. Ibig sabihin, ang kanyang components na fx at, this is fy. At yung kanyang fy ay dapat, fx yan, is dapat maging perpendicular din sa kanyang slope. Okay? Kasi yun yung relationship ng f, di ba? Perpendicular na siya sa d. So, if this is x and this is y, ibig sabihin, ang kapartner ni fy is yung x. Ito. Bakit? Kasi, perpendicular yung fy natin sa x. Then, yung fx natin, ang kapartner niya is y. Kasi perpendicular siya sa y slope. Okay? So, dito, itong equation na to, lahat sila ay parallel. Okay? Parallel yung ating force F sa D. Okay? And yung ating Fx sa X, Fy sa Y, and Fz sa Z. Okay? Lahat yan parallel. Okay? So, purihin natin ito. Or, pwede rin naman by angles. Okay? So, by angles, yung ating cosine theta x is equivalent to Fx over F. At yung ating cosine of theta y is equivalent to Fy over F. At yung ating cosine of theta z is equivalent to Fz over F. Ito rin yung equation natin dyan. Which is yung gagamitin natin. Kasi, yung ating 450 is naka-slope at yung ating 525 Newton is naka-biangle. Okay? So, ngayon, itong mga angles na to, mas maganda sana with respect na lang sa mismong axis nila. Okay? Kunwari, ito, yung ating x sa x-axis, ang gagamitin natin dyan na theta x is yung 45 degrees. Di ba? Then, ito naman, so, z-axis is yung 60 degrees. Then, ito kasi, yung 525, ang direction niya is nandito sa negative. Kaya dapat, ang kukunin natin na angle dyan is ito. Yan. Kasi andito yung ating yung ating components. Pwede rin naman yung 120, pero alalahanin niyo na yung makukuha natin diyan na sign is negative. Bakit? Kasi nasa negative side siya ng y-axis. Okay, so paano naman makukuha tong angle na to? Simple lang naman. By 180 degrees, di ba? So if this is 120, okay, so yung angle na to ay 180 minus 120 is 60 degrees. Okay, ayan. So, 60 degrees to. So, ano magiging difference? Okay, so, try natin. Cosine of 120, ang mabibigay niya is negative 0.5. So, if ang ginamit naman natin ay cosine 60, ang makukuha natin dyan ay positive 0.5. Bakit? Okay lang yun. Kasi dito, agad niyang sinabi kung nasa ang direction siya. Nasa left daw kasi siya. Ayan o, left. Okay? Pero nung ginamit natin yung cosine 60, anong lumabas? Positive. Okay, positive 0.5. Pero tayo yung mag-a-assign ng negative. Bakit? Kasi nasa left side siya. So, okay lang din kahit anong gamitin nyo sa dalawa. Okay? Pero ako, sanay kasi ako rito na tayo yung nag-a-assign ng sign eh. Hindi yung angle ang tumutukoy ng sign. Okay? Kasi mamaya malito kayo sa sign convention, hindi maging consistent. Okay? So, anyway, ayan. So, i-convert natin silang lahat. Okay, doon sa mga previous problem, gumagamit na tayo ng table, hindi ba? So, pwede rin naman natin gumamit dito ng table. So, if this is F1, okay, then yung kanyang force. Okay, then, okay, so Fx, then Fy,
Then, FZ. Okay, so medyo ilayo lang natin ng konti. Ayan. Okay. Then, ang force ito ay 450 Newton. Then, ang ating F2 is 525 Newton. Okay, then, kunin natin yung summation nila. Okay. So, ito niya, summation of Fx, summation of Fy, summation of Fz. Kasi alam naman natin ang resultant is equivalent to square root of summation of Fx squared plus summation of Fy squared plus summation of Fz squared. Yan. So, yun yung kailangan natin kunin. Okay. So, ngayon, sa Fx para sa 450, 0. Diba? Wala naman siya kasing component na para sa x-axis. So, 0 yan. Okay. So, para naman sa Fy. Okay. Okay. So, since ang ating slope lang naman is by z and y. Okay. So, meron naman tayong hypotenuse. Okay. So, simple na lang para ma-solve ang Fy. Diba? Kahit by calculator na lang yan. Okay, so, 450 multiplied by what? Anong napapansin nyo sa 450? Ang ating 450 is parallel sa ating hypotenuse. So, since parallel siya sa ating hypotenuse, ang kapartner ni Fy, ito, okay, yung kapartner ni Fy is dapat parallel din para sa slope. So, yung kapartner niya is yung 3 meters. Okay? Sorry, 3. Okay, wala pala siyang unit. Okay, so 3 over 5. Okay? Parang ito lang yan. Okay, so, Fy over y is equivalent to F over D. Therefore, ang ating Fy is equivalent to F. Okay? Multiplied by y. Okay, tayo cross-multiply over D. Ang D niya, yung 5. Yung y niya is yung 3. Okay? Ito. So, 450, 3 over 5. So, ilan to? 270. Ayan. Then, positive ba siya? Yes, positive siya. Kasi nasa positive y-axis siya. Or directed to the right. Okay? Next. Or mamaya na lang din. Sige, mamaya natin ilagay yung mga sign convention nila. Okay? So, next FZ. Ganun pa rin ang gagawin natin. Ang FZ niyan is 450. Then, ang kanyang Z is 4. 360. Yan. Okay, next, yung naman, F2. Okay, kamusta ang kanyang Fx? Okay, para makuha ang Fx, i-cross-multiply natin yung F niya sa cosine theta x. Okay? So, ang Fx niya is 525, then multiplied by cosine theta x. Ang x natin is 45 degrees. Yan, so 371.23. So, 371.23. Next, ang kanyang Fy naman is cosine of 60 degrees. Ayan. So, 262.5. Next, ang FZ natin is okay, so FZ is cosine of theta theta z, which is 60 degrees din. So, parehas na sila. 262.5. Ayan. Okay, so para makuha yung summation of Fx, kailangan meron tayong sign convention. So, summation of Fx is equals, summation of Fx, ang positive natin kasi is forward, di ba? So, lahat ng forward is positive. Ayan. Okay, so yung ating 371.23 is forward, so positive yan. Then, para naman sa summation of Fy, okay, lahat ng to the right is positive. Ayan. So, ang to the right lang dito is yung 270, so positive. Then, itong sa F2, yung kanyang Fy is negative kasi nasa left side of y-axis. Ayan, negative. Then, para naman sa z-axis, okay, sa summation of Fz, lahat ng upward is positive. So, yung ating ito, yung sa F1, yung 450, is negative kasi downward. Then, ito naman is positive kasi upward. Ayan. So, makukuha na natin yung summation of Fx. Natin ilagay itong summation. Ayan. Okay, so, yung ating summation of Fx is positive 371.23.
Then ito naman, 270 minus 262.5. So, positive 7.5. Next, negative 360 plus 262.5. So, negative 97.5. Yan. Okay? So, anong indication ng mga to? Okay? Kasi rito, sa summation of fx, positive siya. Ibig sabihin, naka-forward. Ayan. Doon sa ano naman, fy, naka-positive 7.5. Ibig sabihin, naka-to the right. Okay, then yung ating fz is negative. Ibig sabihin, directed downward. Yan. Okay? Then, saka na natin makukuha yung ating, yung ating resultant. Okay? So, resultant is equivalent to square root of, okay, ilan yan? 371.23 squared plus 7.5 squared plus 97.5 squared. So, 383.893. So, 383.893 Newton. Okay, so ano yung kanyang direction? Kasi sabi rito, kailangan ng magnitude. So, nasolve natin yung magnitude. Then, kailangan pa natin yung direction niya. So, anong direction niya? Unahin natin ito, yung fx, yung forward. Okay? So, yung ating resultant is directed, okay, forward. Okay? Downward to the right. Ayan. Downward. Ayan, lagay yan. Okay. Downward to the right. Okay? So, syempre, importante itong direction ng resultant para malaman natin kung paano nga ba yung naging overall effect. Di ba? Magmula pa sa chapter 2, pinag-uusapan natin itong resultant, hindi ba? And yes, o nga pala, itong resultant of concurrent force system in space is under chapter 8. Okay, pero, way back 2019 kasi, hindi ko pa naaaral yung force system in space. Ayan, kaya, imbis na siya yung chapter 5, nahuli-huli siya yung naging chapter 8. So, okay lang din naman. Okay? Anyway, yan. Tuloy natin. So, yes, importante kasi sa chapter 2 natin, pinaplot natin or dinodrawing natin kung nasaan ang resultat, diba? Then, nilalagay natin yung kanyang, tawag rito. Yes, yung kanyang direction. So, try natin i-drawing. Nasaan nga ba ang R? So, sabi dito, forward. So, dito siya, forward. Then, downward. Okay? So, forward, downward. Then, to the right. Ayan. So, andito siya. Okay? Ito yung ating resultant. So, kung i-drawing natin yung kanyang mga components, kasi ito yung mga components niya, di ba? Ayan. So, try natin i-drawing. Yung components natin sa summation of fx, ito yan. Forward yan di ba? Ayan. So, ito yung ating summation of fx. Then, yung ating fy naman is positive. So, dito siya. So, summation of fy. Then, fz is negative raw kaya downward. Ayan. So, summation of fz. Okay, then kung pinapahanap pa rin yung inclination ng ating fx, anong ating resultant, pwede rin. Okay? Ito yung kanyang inclination para sa x-axis. Okay? Tawagin natin theta x. Ito naman yung kanyang inclination para sa y-axis. Theta y. Then ito naman yung kanyang inclination para sa z-axis. And ganito pa rin yung gagawin natin. Okay, magbabago nga lang, ang mangyayari dyan, cosine of theta x is equivalent to summation of fx over f. Okay, ang f na natin dyan is yung resultant. So, over r. So, ganun din yun, yung ating cosine of theta y is equivalent to summation of fy over r. And yung ating theta z is equivalent to summation of fz over r. Okay, so sige, solve na rin natin para kompleto na nga naman yung ating sinolve dito. So, cosine, so arcsine yan, di ba? Arcsine of summation of fx, 371.23
over, okay, R, 383 point, ilan yun? 893. 893. So, 44.04. So, 44.04 degrees. Then, ang y natin is 7.5, hindi ba? So, 7.5, 1.12. So, 1.12 degrees. So, medyo ano pa yan, maliit-liit pa. So, halos gumaganyan yan, no? Dapat pa ganyan pa yan, di ba? Okay, anyway, okay lang yan. So, ito naman is, ilan? 97.5. Okay, so 14.25. Okay. Ayan, so at least ito, kompleto yung ating ano, yung ating sunod, di ba? Ayan, so this is our problem number 4 for the resultant of concurrent force system in space under chapter 8 of statics of rigid bodies. So thank you for watching. Bye.